Welcome back to my channel. So for today's video, i-review natin itong Maybelline Super Stay Full Coverage Foundation 24 Hours. So ito yung bagong labas ng Maybelline dito sa country natin, pero hindi to bago at all. Kasi meron na to, nakikita ko to sa mga international YouTuber. Pero dito sa Pilipinas, kaka-release lang neto. So fresh na fresh pa to. I-review natin tong foundation na to and let's see kung mag-work siya sa akin. If you wanna know my review and thoughts about this foundation, then just keep on watching. So, this is how the product looks like, guys. Medyo may similarity sila ng Maybelline Fit Me na foundation. So, ganito din yung lalagyanan nun. And then, clear glass lang din yung lalagyanan niya. But, ang pinagkaiba yung takip or, yeah, yung cover. And, yun lang yung nakikita kong diferensya nila. Favorite ko kasi yung Maybelline Fit Me na foundation. So, let's see kung mas magugustuhan ko to kaysa dun. Product pala, it contains with 30 ml of product. Ang shade ko dito is 128 or warm nude. Babasahin ko lang yung mga kiniklaim nitong foundation na to. So, 128 warm nude, full coverage foundation, long-lasting wear, seamless matte finish, breathable and comfortable, fade and transfer resistant, oil-free, doesn't clog pores, dermatologist tested. Yung sinasabi niya na doesn't clog pores, yun yung titingnan natin. Kasi kapag susuot ako ng mga gantong klaseng matte na foundation, ano talaga, parang na-emphasize niya yung texture ng mukha ko. So, yun yung makikita natin dito. Nakanood na din kasi ako ng mga review nito and good daw siya for oily skin. Pero sa mga dry skin, hindi nila masasabi. So, ngayon, malalaman natin sa face ko na dry skin. Nabili ko to sa SM Department Store or sa department store for only 499 pesos. So, mas mahal siya ng bahagya kaysa dun sa Maybelline Fit Me na foundation. But, let's now try it. Move on na tayo sa application part. Ang kinaganda pala na packaging nito, guys, kaysa dun sa Maybelline Fit Me na foundation. Kasi yung Maybelline Fit Me, wala siyang pump. Pero ito, meron siyang pump. So, mas mapapadali yung pagkuha mo ng product. Hindi ka mapapasobra. And hindi din messy. So, yun yung maganda sa kanya. First thing na gagawin ko, guys, is magmamoisturize ako. Kasi nga, napanood ko na sa ibang vlog na kapag dry skin ka, kailangan mo ng matinding moisturizer. So, usually kasi hindi na ako nagmamoisturize or nagpa-prime face. Diretso na sa foundation. Pero this time, since maraming video na napanood ko na sobrang matte talaga ng finish niya, magmo-moisturizer tayo. Ang gagamitin ko is sa Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ayan siya. Lalagyan ko na yung buong face ko since alam ko na naman na super dry niya nga. Apply ko lang siya all over my face. Again, usually guys, hindi na talaga ako nag-moisturizer. Pero this time, magmo-moisturizer tayo. There. So, I'm done with my moisturizer, guys. Ayan, sobrang dami nang nilagay ko dyan just to make sure na magiging okay to sa akin. Kasi nga, super matte niya daw. So, let's see kung ano yung magiging effect niya sa aking dry skin. Aalugin ko muna. And sana din, sakto yung shade na to. Mukha namang sakto. Kasi sobrang dami ng shade selection nila dun, guys. Ka-apply muna ako ng siguro 2 pump for my whole face. Okay. Tignan na natin, guys. So, ganyan yung itsura niya, guys. Hindi siya ganun ka-watery, as you can see. Parang sobrang thick na ang consistency niya. Although, nagra-run siya ng slight, pero hindi siya ganun ka-watery. And then, gagamit ako ng sponge to blend. Hindi na ako gagamit ng brush, guys. As you can see, marami akong mga dark spots or mga blemishes dyan. So, let's see kung matatakpan niya yun. Since full coverage yung kiniklaim niya. So, lalagyan ko muna itong side ng face ko nito para makompare natin siya sa wala. Wow! Oh my gosh. Full coverage. Natakpan niya agad yung mga ano ko, guys. Oh my gosh. So, napapansin ko, full coverage niya siya. Kasi, ayun o, nawala na yung, although meron pa kasi hindi ko pa nabiblend na maayos. Pero, isang pahiran ko pa lang sa kanya, guys, or isang dab ko pa lang sa kanya, nabura na yung mga ano ko, pimple marks. Full coverage. Wow. OM. Kita niyo ba? Compare natin sila later. And then yung shade, mukha namang siyang sakto. Thank God.
Pero wow! Ang ganda ng coverage! So, hindi siya yung paglagay mo pa lang, matte na agad. Hindi. May time siya na magiging matte. Pero hindi basta-basta. Or hindi agad-agad. OMG. For me, at this time, at this moment, ang pinaka full coverage na na-try ko na foundation from drugstore is yung L'Oreal Infallible Pro Matte na foundation. Yun yung pinaka full coverage for me. Pero ngayon, parang magbabago na siya. Ayan guys, ganyan na yung itsura niya. Ito yung meron, syempre. So as you can see, na-even out niya yung skin ko. My airplane girl. Ayan guys, ito na yung meron and then ito yung wala. So as you can see dito, parang na-even out niya or actually na-even out niya talaga yung mga discoloration and dark circles ko, even yung under eye ko. Kahit na siguro hindi ako mag-conceal, okay na to. Pero magko-conceal pala tayo later. And then yung mga pimple marks ko dito, usually kahit na nag-foundation ako, visible pa rin yun. Kailangan ko pa talaga siyang takpan ng concealer para talaga maging invisible siya. Pero sa foundation na to guys, na-cover niya. And then hindi pa siya ganun ka-matte. Tignan for me. And then yung pakaramdam niya, merong onting sticky. Hindi pa siya totally nagsiset siguro. Kasi sabi nila matte talaga yung finish nito. Pero may nararamdaman pa akong lagkit sa kanya. So tatapusin ko muna yung buong face ko. Etong side na to. And then let's see. So ito yung before. Ayan, may mga pimple marks ako dyan. And then discoloration. Yung foundation sa ating face. So, as you can see, coverage siya, pero yung itsura niya, hindi ganon kabigat tignan. Kahit sa, pakiramdam guys, hindi ganon kabigat yung foundation. Lightweight siya, although may nararamdaman ako dito na parang na-i-stretch yung face ko kasi nga, siguro nagmamatify na siya and then nagpa-powdery finish na siya dito sa may part na to. Pero yung itsura niya guys, hindi ganun kakapal tignan. So siguro dahil tama yung shade na pinili ko. As you can see, parang natural lang, diba? Hindi ganun kaputi. Pero full coverage siya na takpan niya na yung mga dark spots or yung mga pimple marks ko and then yung dark spots ko yung sa under eye ko. Medyo dark kasi yan ngayon kasi puyat-puyat yung atin yung girl. So yun, wala pa akong nilalagay na concealer pero natakpan niya na ng slight yung aking under eye. So far, nagugustuhan ko siya guys. Kahit na dry skin ako, hindi ganon ka-tight yung pakiramdam or hindi ganon ka higop na higop yung moisture ng face ko. Ito na yung itsura niya sa face ko after ko lagyan ng concealer guys. So as you can see, hindi pa siya ganon ka-matte kasi meron pa ako nakikitang dewiness. Although yung feeling niya malapit na siyang mag-matte or nasiset na siya ng bahagya. So yung sa concealer naman, wala naman ako nakita na actually ang ganda. Ang flawless ng concealer. Hindi siya nagkikrease or what. Hindi siya pangit tignan. Sa Maybelline Fit Me na concealer, okay siya doon. Ayan. So, tatapusin ko muna yung the rest na makeup ko and I'll be right back. Ayan guys, so ito na yung itsura niya after kong lagyan ng mga makeup. So, naglagay lang ako ng bronzer, blush on, highlights, and lipstick, yun lang. And then, sinet ko din pala siya. Binake ko siya actually. So, sana pala hindi ko na lang binake kasi nga, di ba, dry na yung finish niya. And then, binake ko pa. And then, dry pa ako. Kamusta naman yan? Pero so far naman, kahit na binake ko siya, hindi siya ganon ka-dry tignan sa akin. Although, dry skin ako. So, ayun. Okay naman yung mga performance ng ibang makeup nung in-apply ko na siya. Parang normal na foundation lang din. And then, sobrang natutuwa ako sa coverage nito, guys. As in, after kong i-brush off yung mga powder, yung pinang-set ko sa kanya, sobrang ganda ng coverage. Full coverage ng face ko ngayon. And then, ayan yung itsura niya ngayon. So, time check, nung naglagay ako ng makeup, saktong 10 AM ng umaga. And then, it is now 10:28 na ng umaga. And then, itetest natin to guys. Actually, aalis kami mamaya. And then, dadaling ko kayo with me. Pero, ibang vlog yon. Pero, dadaling ko kayo, kung gusto nyo makita yung performance nito all throughout the day, panoorin nyo yung vlog na yun. For sure, or mauuna pala to. So, abangan nyo na lang yung vlog na yun. Pero, ayun, magta-time check pa rin tayo or mag-update pa rin ako siguro kapag may nakikita na akong pagbabago. So, there. So, let's now move on sa rates na ibibigay ko sa product na to. So, let's start with the packaging. As you can see, ayan siya.
transparent na glass yung lalagyan niya. And kitang-kita niyo talaga yung shade nyo guys sa foundation na to. So, hindi nyo na kailangan mag-swatch. Didikit nyo lang siya sa face nyo and then makikita nyo na yung shade ng foundation na to. So, for that, and then additional pa dito sa may pump siya. Compared dun sa Maybelline Fit Me na foundation, wala siyang pump. Pero ito meron. Dagdag bonus points yun. For the packaging ng product na to, I will give this a 5/5. Sobrang okay sa akin ito. Especially yung pump niya. And then for the price guys, this is 499 pesos sa drugstore or sa department store. 499 to sa drugstore, nabili ko siya sa department store. So for the price and then sa performance niya na full coverage, totoo yung mga kiniklaim niya guys. For the price na 499, okay na okay yon. I will give this a 5/5. For the shade selection naman guys, gaya nga na sinabi ko kanina, sobrang dami na ng shade selection doon. So, imposible talaga na hindi nyo makita yung totoong shades nyo. For me, ito yung perfect shades sa akin. So, once again, this is in the shade 128 or warm nude. For, kunyari, skin tone ko kayo, ayan, warm nude kayo. Pero marami dun ibang choices. Meron dun, may pang mas morena pa or may pang dark na shade pa. And then, meron din naman pang light na shade. So, for the shade selection, I will give this a 5/5. And then, for the coverage, alam nyo naman siguro kung ano yung i-rate ko dito kasi kitang-kita naman. By the way guys, yung mga pimple marks ko dito, kasi diba usually nilalagyan ko pa siya ng concealer kasi hindi talaga siya kaya matakpan ng foundation lang. Pero this time, hindi ko kinonceal yung mga pimple marks ko. So, ang kinonceal ko lang yung center part ng face ko, which is itong under eye na dapat nga hindi ko na kinonceal kasi hindi na naman kita yung dark circles ko nung nag-apply tayo ng foundation. Para lang makita natin yung performance niya kung papatulungan pa natin siya ng ibang product, nag-conceal ako. Pero full coverage, kung full coverage tong foundation na to. So, for the coverage, I'll give this a definitely 5/5. And then, para naman sa availability na tong product na to, mabibili na siya online. Meron din kayong online na shop na mabibili na to. Meron to sa Lazada, Shopee, and all of that. And then, kung wala naman kayong time mag-check sa online and gusto nyo lumabas, mabibili nyo to guys sa drugstore, sa SM Department Store, or sa Robinsons Department Store. Nagkalat na tong product na to. So, for the availability na tong product na to, hindi siya ganon kahirap hanapin. Actually, hindi siya mahirap hanapin. Lahat ng Maybelline counters, makikita nyo to and available to. So, for that, I will give this a 5/5. So, for the longevity nitong product na to, guys, mag-i-insert na lang ako ng clips by the end of this video kasi iti-test pa natin siya outside. So, first time ko siguro magagawa na, first time ko talaga mag-wear test. So, ito yung una-una foundation na paggagawan ko nun. So, abangan nyo na lang sa huling video yung longevity nito. Kung magtatagal ba talaga to or kung ano magiging itsura niya sa aking dry skin. Overall, guys, kung tatanungin nyo ako kung mai-recommend ko ba tong foundation na to for you, I will definitely recommend this to you guys kahit na dry skin ka kasi sa akin nag-work siya. Hindi siya ganun ka-matte. For me, as long as nag-moisturize ka or nag-moisturize mo yung face mo before applying this. So, lalo-lalo na sa mga dry skin dyan, makakapagsalita ako ngayon kasi natuklasan ko na ganun siya ka-matte. So, for dry skin or for oily skin, magugustuhan nyo din to kahit na dry skin ako, masasabi ko na magugustuhan nyo talaga to kasi for me na dry skin, nag-work siya sa akin. Kung kayo ay oily skin, ma-appreciate nyo yung pagka-matte niya. Pero kung dry skin kayo, I suggest na moisturizer muna kayo before applying this foundation kasi sobrang matte talaga ng finish niya. So, there you go guys. That is my review of the Maybelline Superstay Full Coverage Foundation. So far guys, natutuwa ako sa kanya. Sobrang ganda niya sa face ko kahit na dry skin ako. And sinasabi ng mga ibang nagre-review, siguro hindi daw mag-work sa mga dry skin. Pero sa akin, sa na-try natin ngayon, so as you can see, maganda din siya kahit dry skin kayo. So, all you have to do is to moisturize first your face before applying this foundation kung kayo ay dry skin na katulad ko. Kung nagustuhan nyo tong video to and kung nakatulong, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag #WeirdestFan dito sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. So kung meron kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye! Ganito
ganito pala yung itsura niya sa natural lighting. Ngayon ko lang naalalang i-update sa inyo yung natural lighting. Bale, 12 na, magdadalawang oras na tong foundation or 2 oras na tong foundation sa face ko. Pero so far, maganda pa rin siya. Ayan. This is my last update, guys. Ayan na yung itsura niya. After 9 hours na ng foundation sa face ko. So, kung titingnan nyo, mukha siyang okay. Although okay naman siya, pero yung may mga part dito, ayan o. Ayan, may mga part na parang nabubura na yung foundation. Pero ano na naman yun, 9 hours na nakalipas nung pagtapos kong nilagay yung foundation. So, for that, okay na din yun. Hindi naman kasi ganun katagal ako naglalagay ng foundation. So, usually mga 3 hours lang tatanggalin ko na siya. So, na to. Yun lang naman, dito lang sa may nose area na wala yung ibang product. Pero all in all, maganda pa rin. Meron pa rin akong contour. Hindi ako nag-retouch, guys. And then, ayan, kita nyo pa rin yung blush on it and all of that.